Nasa sitio si Bao na tayo ngayon. May nilala kong isang post namin ng ating butihing mayor ng Naga. Alam niyo ba yung Carles Day na ginaganap tuwing Saturday and Sunday ata yan. Please correct me if I'm wrong. Let's talk about first the positive thing. Alam niyo po, ever since siya pa lang ito nang nakaisip na i-adapt ang ganong style sa Naga. Kasi kung tanto niyo po, siyempre ang syudad, ang mga tao dito ay always busy, nagmamadali para bang may nahabol na hindi maabot-abutan. But when it was implemented, tingin ko doon, it was a joke. Isipin nyo, simula doon sa pagsaysay, close ba naman yun? Commercial, yun, commercial area. Meron din namang mga negosyanteng umangal ng kaunti, kaya hindi makapalag kasi mayor ng city. Ito sa sentro, ganun din. Yun ang mga negative side. Para ba nakagawan sila ng candies. But for the public, kung naobserbahan niyo po, gusto nilang ganun. Siguro dahil sa sobrang nilang stress, gusto din nilang para bang a little bit slow down and then bring a car per day. Sana ganun ano. Siyempre ang ibang tao ay nag-isip, meron akong sa akin pati ko dadalhin. Pero tama lang naman sinabi ng ating alkalde na hindi naman karamihan sa mga taga-Naga mayroong sakyan. Mas marami yung mga taong walang sakyan. Why not use again to always maglakad? Kasi kung tutuusin, tama naman. Kung mag-walking ka a bit of 30 minutes, ano ka na sentro. Kasi galing sa amin from Calawag going to supermarket, kung medyo mabagal-bagal na nga po yan, so it takes 30 minutes. Pero kung mabilis, about 20, pwede ka na makarating doon sa market. Malapit lang talaga naman. Ang una, ang magandang epekto na sa buhay ng tao, wala, nakapag-cardio ka na, nakapag-burn ka na ng fats, diba? Mas madaming health benefits yun. Kasi kung marami kang kinakain ng mga sari-saring mga pagkain, sometimes more unhealthy, at least na-burn mo na yun. Kung nag-bike ka o kaya nag-walk going to market, kaya nga nakapansin ko rin mix impression ng mga tao. Kaya sabi nga niyan, kung babaguhin mo ang isang nakagawian na o kaya nagiging ang tradisyon ng mga tao, well, takes times para mabago mo ang kanilang perception. So I guess sana makontinue ng ating butihing mayora na kumbaga baguhin yung pananaw ng mga tao. Kasi hindi talaga masolusyonan ang trapiko kung patuloy pa rin dumadami ang sakyan. Tapos yun pa rin magiging problema. Kahit damihan pa, lakihan pa ang daan, damihan pa ang kalye, ganun pa rin ang mangyayari. Stay the same problem. Kaya siguro mas maigi siguro
Kaya lang hindi naman tayo congressman, hindi naman tayo presidente. Kailangan ba ng power to change? At ang political ano pa natin, napakaiksi. Na magawa niya sa in 3 years. Nag-plan ka pala. And then, few more years, mag-election na naman. Kawawa naman yung ano. Di pa natin nakita yung pinaka final na outcome. O gaya nun, naghinihingi ng mga banda na may mga ayuda sa siyudad. Mas may ganyan naman na hindi na yung pera bibigay. Kasi parang tinuturoan natin yun ng mga tao na maging tamad. Yun ang mga rightful na pag yung mga naisipan ng ating butihing mayora. Changes. Sana yung mga changes na yun mapagpatuloy. Tapos yung 3 taon, and then at least mga 3 terms, that is 9 years. Diyan mo makikita ko talagang effective yung mga planong reforma na gusto mong ibago o kaya mabago dito sa ating lungsod. Have to slow down for a bit para makahinga naman ng ating environment sa ating mga pinagagawa araw-araw. I'm not against sa development. I'm against the way it use it. The facts na madaming mga na-convert na mga lupain from agricultural into residential o kaya subdivisions. Yan ang kinatakot ko. Alam niyo po ba kung bakit? Yung mga palayan na yan, yung mga taniman na yan, pag wala na nagtatanim, saan tayo bibili? Saan tayo kukuha ng ating pagkain? I mean, if we don't have food securities, what would happen to our countries? Kawawa naman si Juan.